Miss Tessa Ariola of Manila Times. Hello, good morning po. Hi, Miss I. Good morning at salamat po sa lahat sa inyo for this early morning concert. Talagang, di ba? Hindi pa kami nakakatayo. Sayawan na. My question, papag-rest ko na si Miss Idol na hindi todo bigay di ba? So, my first question is for, of course, for the Eddie's Best Supporting Actor for 2025, Ruru Madrid. Ruru, you're going to be bringing to this world tour yung success of Lolong and also the success, obviously, of Clean Bones, no? How do you feel na pagdating mo doon, ganito yung, this is the state of your career, and ano yung dadalhin mo para sa kanila doon sa mga kababayan natin in Canada and the rest of, the rest of the world and world? First of all, maraming salamat po. First, thank you to Eddie's that recently nagawaran po ko bilang Best Supporting Actor. I'm just very grateful right now because it's actually my third time para po sa Sparkle World Tour. Nung una, we went to Canada as well. We went to Tokyo last year. And then this time, Canada ulit. So, nakakatawa kasi, tayo mga Pilipino, syempre, gusto natin na makilala yung mga kapuso po natin na nasa abroad. Alam po natin ang kanilang mga buhay doon. At kumbaga lahat po ng mga tagumpay na natamasa ko dito sa ating bansa, siguro gusto kong dalhin yun sa kanila. Because ang totoo na ng ating mga taga-suporta, ang ating mga kababayan, sila po ang nagsisilbing inspirasyon sa atin to work harder at patuloy na nagawin kung ano ang aking mga layunin at hangarin sa buhay, at yun po ay para patuloy na makapagbigay ng saya sa maraming mga tao, lalo na po sa mga kapuso po natin na nasa ibang bansa. So I'm very excited, lalo pa ngayon na makakasama ko po ang aking mama ay, at matagal kami magkakasama doon. At syempre, kaming lahat na pupunta po doon sa Canada. Sobrang nakaka-excite po. Thank you, Ruru. And just a quick question for, of course, our comedy queen. Siyempre, tinatawid-tawid niyo lang naman. Good morning, kumusta po? Tinatawid niyo lang naman yung Manila at saka America at Canada, di ba? Yes. So, we know that medyo around the world ngayon, yung timpla rin ng mga tao is not as cheerful as we used to be, di ba? Dahil sa mga nangyayari. Yes. Lalo sa Amerika, pati na rin ang ating mga immigrants, di ba? Yes. Medyo may iba, may kaba, may mga ganyan. Yes. What does it mean to you ngayon na ngayon ka pupunta doon sa Canada and elsewhere when you perform also in the States? Mas importante ba ngayon na magdala ng saya para sa kanila? Oo, napaka-importante kasi sa experience ko sa buhay ko, kasi ako, fangirl din ako . Kumbaga, kahit artista ako, fan ako. So, pag nakikita ko yung in person, yung mga artista, kinikilig ako, natutuwa ako, naiiyak ako. And I think yung mga kababayan natin, kapag nakita nila kami, na iba kasi pag personal mo nakikita, nakakasalamuha, nakakamaya, niliyakap, iba yung dating, and I think yun. Kasi namimiss nila yung Pilipinas, parang kami yung representative ng mga Pilipino, parang makita at mayakap natin sila. Thank you, and good luck everyone. Miss Universe yung sagot ko. Alright, thank you so much, Ms. Tessa Ariola of Manila Times. Next up, we have Ms. Jessica Evangelista of Inquirer.net. Congratulations po to all of you. My question po is for Miss Ai po. Miss Ai, alam naman po natin na inaabangan po ng mga kababayan natin, no? And matagal na rin po kayo nag-perform dito sa atin and sa ibang bansa po. Ano ba yung difference ng interaction po with the crowd abroad and the interaction sa crowd po dito sa Pilipinas? Kasi sa part ko kasi, komedyante kasi ako. So, by season siguro, so alam ko na, kumbaga sa bala, alam ko na yung ibabala ko pagdating doon sa mga Pilipino pag perform ako doon. And alam ko rin kung ano yung ibabala ko pagdating dito. Pero more of doon kasi
namimiss ka nila eh. Hindi ka tulad dito, minsan nakikita ka nila sa daan, nakikita ka nila sa mall. Eh doon ang layo, hindi ka naman nila makikita, bihira ka nilang makita. So I think, mas easier, pero mas maingay and mas masaya kapag nagpe-perform ka abroad. And nakakaiyak din at the same time, lalo na pag Pasko, nakikita mo na pag kumanta ka ng Christmas song, yung mga Pilipino nakikiiyak sa'yo. So, nakakaiyak din, nakaka-touch. So, gustong-gusto ko pag pumupunta ko sa abroad and nagpe-perform for them. Ayun. Ano naman kung pwedeng abangan po ng mga kababayan natin doon? Yung mga more on dance number po ba kayo o mag-comedy po kayo? Comedy, dancing, katawa, tumbling, o laba, plancha, kaya ko yan. Oo. Pumutuloy ulit yung kanta, tapos ibabalik. Kaya ko rin yun. Walang lyrics, kaya ko yun, pero kumakanta ko ha. Oo. Rap, lahat putusan mo ko, gusto mo gawa ko ng pandesal sa harapan mo, kaya ko yun lahat. Ayun to, congratulations po sa inyo na. And yun lang po. Thank you po. Thank you so much, Ms. Jessica Evangelista of Inquirer.net. Following Ms. Jessica, we have Sandy Cagurangan of Grando Republica. Hello po, good afternoon. So, my question po is for Ruru Madrid. So, hi, hello po. So, how does it feel na third world tour na ito ng Sparkle at fourth part pa yun ang journey na to? Siyempre, grateful dahil pangarap ko lang dati makapunta ng ibang bansa eh, diba? Ngayon, makakapunta ako ng ibang bansa at the same time makakapagpasaya pa tayo ng mga kapwa natin Pilipino doon. So, parang ako kasi every time na pagka-travel abroad and every time na may mamimita kong Pinoy, not necessarily during the show or kahit hindi sa show, pagka may nakakilala sa akin na kapwa ko Pinoy, para bang nakaka-humble at para mag-feel mo talaga na grateful ka because, you know, kahit sa ibang bansa, nakikilala ka at masaya sila na makasama ka. So, pagdating mo ng Pilipinas, pagbalik mo, may energize ka and lalo kang gaganahan magtrabaho. So, I'm very grateful, especially to Sparkle, at sa lahat po ng mga producers at sponsors po natin. Okay, last question na lang po. So, sa dami po ng Filipino fans abroad, especially po in Canada, ano pong message na gusto nyo pong iparating sa concert po na to? Message? Siguro, well, for me kasi kaming mga nandito sa industriya, mapa-artista ka man, singer, performer, dancer, anyone nandito sa industriya to, our goal is to entertain people. Wala kaming ibang minais kundi mapasaya ang mga manonood. So, siguro ang magiging mensahe lamang po namin dito ay gusto namin dalhin yung Pilipinas sa kanila. Kung ano yung saya nararanasan natin dito, I'm sure, I mean, ang dami po kasi na tayo nababalitaan pagdating sa ibang bansa, maraming mga Pilipino na syempre, kahit na paano, mahirap pa rin sa kanila na malayo sila sa pamilya nila, di ba? Ang iba, kailangan na nilang manatili doon for the sake of mas mapapadali ang buhay nila. Pero syempre, kahit paano meron pa rin yung kurot na malayo sila dito sa bansa kung saan sila lumaki, saan sila natuto, anong mga experiences nila dito. So gusto namin lahat dalhin yung saya from the Philippines papunta doon sa Canada. Yun lang naman siguro yung message namin. Thank you so much po. Congratulations po. Maraming salamat, Ms. Sandy Cagurangan from Grando Republica. Up next, ang susunod naman na magtatanong ay content creator Pao Canyamo. Hello po. First and foremost, congratulations po. Grabe, look forward na naman to ng mga ating kababayan overseas. I will have a question for Jessica. What was your reaction, of course, for the Sparkle that you are part of this year's Sparkle World Tour in Canada? Actually po, sa totoo lang, nung nalaman ko na maging part po ko nung Sparkle World Tour, pero hindi po ako makapaniwala talaga kasi it's my first time po. Though nag-abroad na po ako nung
nag-abroad na po, pero first time ko po sa Canada. And syempre yung mga kasama ko, mga bigatin din. So parang nalaman ko, hala, kasama ako. And it's a tour eh. So I'm really grateful na isa po ko sa napili na maging part ng event na to. And I'm really excited na makita yung kababayan namin. Hindi lang sa Manila, kundi yung mga Cebuano, kapwa Cebuano ko, mga Bisaya. Sana naman maraming nandun. And very excited po akong mag-perform. And ang dami ko pong hinandang songs na syempre, yung makarelate din yung mga tao at yung magbigay ng saya. Yun talaga yung goal namin lahat. Yes po. So speaking of songs, ano yung mga dapat expected sa mga performance? Kasi dito pa lang, di ba, parang bonggang-bongga na talagang pinapakita. One for doon pa sa Canada. Yes po. Actually, pinaghandaan ko din po talaga yung mga songs ko na dapat din po. Siyempre, bibirit ako kasi yun po talaga yung ano ko eh, yung porte ko. So, yung mga songs ko din, for sure na relatable din, na makasing along mo din yung mga kapwa Pinoy para naman ma-feel din nila yung, alam mo yun, kasi nung pag nag-perform po talaga ako sa abroad, I make sure na yung mga songs ko, alam din talaga ng mga Pinoy. So, yun po yung binanda ko. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat, content creator Pao Canyamo. Ang susunod naman na magtatanong ay si Jasper Valdez of Manila Standard. Good afternoon po and congratulations sa upcoming concert po. My first question po is for Miss Ai. Bakit sa tingin niyo po importante na may mga ganitong concert abroad kasi dinadala natin sa mga kapwa natin Pilipino sa Canada yung saya? Akala ko ang tatanong mo, bakit po importante yung ganitong media call? Kasi uma-attend ka. Pero I hate men. Char lang. Hindi. Napakalimutan na buhay kayo. Pag love life yung pinag-usapan, nabubuhay kayo. Isang masaya-saya nyo, tumatawa kayo. Habang ako iwalay. Okay? Okay, fine. Hindi. Masaya kami, unang-una. I think kasi, isa din to sa way ng pagpapasalamat ng GMA Pinoy TV, hindi lang GMA Pinoy TV, the whole GMA, pagpapasalamat sa mga taong for 75 years, yung mga buhay pa dun sa abroad, ay nanonood sa GMA. I think yan yung isa. And syempre, kagaya sinabi ni Ruru, masaya na makikita natin yung ating mga kababayan na matagal na rin mga nandoon na namimiss ang Pilipinas. Na yun ang dadali namin doon para maging masaya sila at hindi nila mag-miss ang kanilang mga pamilya na matagal na nila hindi kasama. Okay, may kasagot ka. Okay. Wala siya. Wala siya. Uy, may crush ka sa akin. Alright, thank you very much, Jasper Valdez of Manila Standard. Ang susunod naman na magtatanong ay si Alan Sancon of Stars Photog. Hello po, congratulations to everyone. For sure, maraming excited na mga Pinoy na makita kayo in Canada. So excited also. Yung question ko, yung ready na magpaandar ng aeroplano. Si Bubay. Salamat. Thank you po. Gusto ko na-share kasi papunta na po ako sa depression kasi wala nagtatanong sa amin. Sabi ko, Lord, kung hayaan mapunta ako. Uy! Wala po siya sa akin, tatanungin kaya ako. Uy, Bubay, the Philippines people. At least tinatuloy. Sabi ko, may magtatanong ka ba? Naramdaman ko naman ito. Hello po. Kaya kayo tatanungin ko dahil paborito ka ng Sparkle na ipadala sa ibang bansa. Diba this is your second time? You'll be part ng Sparkle World Tour last year. So anong masasabi mo? Anong feeling mo ngayon na for the second time around, you'll be part of the Sparkle World Tour? Siyempre, sobrang grateful pa din talaga sa pagkakataon na pagkatiwalaan nila ako. Ibig sabihin, naniniwala sila sa kung anong pwede kong i-share na talento at pagpapasaya sa ating mga minamahal na mga kapuso na nasa ibang bansa, lalo na sa Canada. Na pang 8 beses ko na itong year na to, di ba?
2013, tapos thank you sa Sparkle kasi nagtiwala pa rin sila. Kaya, yun. Pero may pressure at the same time kung anong pwede ko pang maibigay sa kanila. Pero alam ko naman na si Lord ay nandyan. At andito yung mga kasamahan natin, mga kapuso natin, na co-artist natin na alam namin na magtutulungan kami talaga. Hindi namin pababayaan ang isa't isa. Kaya makakaasa yung mga kapuso natin abroad na talaga namang kakaibang performances muli ang kanilang matutungkayan. Yeah. Yung second question ko po ba ano yung pinaka tumatak na experiences mo dun sa first Sparkle World Tour mo doon na hindi mo malilimutan na pwede mo share sa amin? Yung first, siguro nagpunta ako sa Church Street. Hindi, charot lang, hindi kasi yung last time yung kasama namin si Miss kasama namin si Miss Janeline Mercado, di ba? Nag-show kami dalawa for GMA din. Tapos parang that time, ano yun lang, Pride Month. Yun. So, kung ano man yun, i-search nyo na lang. Hindi, masaya talaga sa Toronto, kaya I look forward pa rin palagi. Parang kada punta mo doon, parang palaging first time yung pakiramdam. Tapos lalong lumalawak yung mga makikilala mo doon. At the same time, pagdating mo pa lang sa airport, welcome ka na kaagad-agad, kaya hindi mo pagsasawaan talaga. Thank you, bye. Congratulations. Maraming salamat, Alan Sancon of Stars Photo. Up next, we have Jade Yap of GMA News Online. Hello po. So, this question po is for Miss Pepita. Thank you so much sa award na to, ha? So, first of all po, congratulations po sa tour and good luck. So, ang question po is, ano po ang preparations na ginawa mo for this world tour? Actually, a month ago pa lang nag-prepare na ako. Pipita November pa tayo. Nag-diet po ako for the tour. Hindi, syempre, alam mo, ang preparation talaga dyan, kapag ikaw ay nagpa-perform, yung experience mo sa pagpa-perform, yun yung dala mong preparation. Kasi ako, I'm very thankful sa Sparkle kasi from Sparkle Tour Iloilo, Sparkle Tour Ilocos, yung mga regional TV. Ngayon, Sparkle Tour Canada na. Diba? Kaya maraming, siyempre naman natin yung GMA Regional TV, diba? Nako, maraming salamat. Pero preparation, dasal, confidence, konting ligo. So, last na po, so sino po sa kanila apat po yung gusto niyo po makakolab sa isang performance? At bakit? Siyempre si Ruru. Hindi siyempre silang lahat. Pero siyempre si Bubay kasi bata pa lang kami, magkasama na kami nagpa-perform. Wow! Toddlers mo lang kami. Siyempre si Miss Ai, nako, it's an honor na makasama at makatabi. Siyempre si Ruru, si Miss Ai, si Jessica, si Bubay na talaga namang equally talented people. Wow! Gwapo Kasi naman tumingin nila ako sa kanya. Ayun. So, lahat sila excited akong makasama, maka-perform kasi alam ko nga marami akong matututunan sa kanila. Thank you so much. Wala na ibang tanong. Alright, thank you so much, Jade Yap of GMA News Online. Last but not the least, we have MJ De Leon of Glitz. Hi, Miss I. Question. Siguro may nagbago ba in the way mag-entertain ka for Filipinos abroad over time? May nagbago? Oo, kasi 9 years ago, hindi pa ako organic. So, ngayon organic na yung kinakain ko, gluten-free. So, mas malakas ako ngayon. So, yung mga hindi ko nagagawa ng mga 30 years old ako, mas nagagawa ko ngayon. Hindi ako napapagod pag nagko-concert. So, nag-gym ako. Naging mas malakas yung katawan ko ngayon habang nagkakaaling edad ako. So, I think that's the difference. Oh! That's the difference.
Thank you, Miss Ai. Thank you so much. Real question for you, kasi di ba the last time we were in like Toronto, so yung approach mo doon is pakilig, di ba? Kasi kasama mo doon si Bianca, tapos mag-love teams kayo. Tapos ngayon sasabay ka sa mga top comedians ng GMA. Anong adjustment mo? Siyempre, baka dahil wala si Bianca ngayon, baka si Pepita naman yun. Sana hindi, ano ba? Siguro, for me, more than anything else, syempre, kailangan na prepared kaming lahat. So, kung mga pakilig-kilig, di naman syempre may iwasan yan. Kailangan pa rin, but at the same time, maglarak-lakan, magkakantahan, magsasayawan. Siguro, magpapaturo kay Mama Ai ng mga punchlines para may konting siguro, i-enjoy ko lang talaga yung moment ko. Grabe naman ngayon, summer naman. The last time pumunta ka, winter. Yes. All seasons ka na sa Canada. So makikita ko na may tubig na yung mga lake nila doon. Yeah. So magsa-sightseeing din. Yes. Good luck, Luke. Good luck. Thank you so much. Last question ko kay Bufay. Saan ka nagpunta sa church right there? Joke lang. The Flash. Joke lang. Yan may mga drag queen doon. Masasabi mo ba na yung the way na magbibigay ng comedy abroad kaysa sa local viewers, mas maging like maingat, sensitive, or may changes or wala naman? Somehow, kasi madaming adjustments kang gagawin pag nandun mo sa ibang bansa eh. Minsan di ba, mayroon kang makakausap, doon na pala lumaki, so hindi pwede yung kung anong joke yung gagawin mo. So minsan you have to weigh things. I-weigh mo dito anong klase ng audience meron ka. And at the same time, yung mga kapuso kasi natin doon, mas gusto nila, based on my experience, mas gusto nila na may conversation, mas kinakausap mo sila and in-acknowledge mo. Gaya yung sinabi ni Loro kanina, dali rin namin yung parang Pilipinas doon sa kanila. So parang yung ginagawa ko ngayon palagi, yung parang hindi na nila kailangan magtanong, kaya umuwi dito para malaman nila. Ang ginagawa ko lang, nagkukwento ako through comedy kung anong nangyayari sa Pilipinas. Okay. Good luck guys, thank you. And there we have it. What an insightful conversation between our